Human sa mga balita sa Seri 47. Mga magtutudlo nga mo serbisyo sa barangay ug sangguniang kabataan elections andam na. Kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu hugot na ang giimong pagpangandam sa pagtiman sa kalagkalag. Samtang pagdagsa sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal andam na usab. Programa sa Kapitolyo nga Sugbo Merkadong Barato gilusad na ug ipahimutang sa matag lungsod. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Seri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Mga magtutudlo nga moserbisyo sa barangay ug sangguniang kabataan elections andam na. Mga tunghaan nga gamiton nga voting centers giandam na usab samtang partition sa mga classroom ibutang human sa klase sa Biyernes. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gawa sa training nga gipahigayon sa Commission on Elections alang sa mga magtutudlo sa syudad sa Mandawi nga moserbisyo isip electoral board members sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Ang Department of Education ni pahigayon usab og moral value seminar alang sa mga magtutudlo. How to conduct yun sa election, meaning mga procedures, mga documents gamiton, pero nga to aron ma-reminded po nga to ang mga teachers nga as public servants munang naghimo po ta og moral values yung para nila. So in that sense, mayon kita nga more or less ready na nga to mga teachers. But as to the preparation sa school mismo as voting center, nagpatabang man po ta sa atong local government unit ang atong city. Kaya sila may na kapasidad nga mo like na mga room nga kulang ang suga or na kinahanglan additional partition. So ang city sad ang gahandolan. Ang superintendent niingon na walay polling precincts nga ipahigayon sa gym sa tunghaan. Hinuon gamiton ang ubang gym o uban panghawanan isip canvassing area. 660 ang polling precinct nga gamiton sa eleksyon sa Mandawi. Apil na niini ang mga classroom nga ipartisyon. Ipatuman ang partitioning sa pipila ka mga classroom aron modaghan ang polling precinct tungod kay ning daghan ang botante sa syudad. Ang himuong partition ang gisugdan na kuno og deliver sa Department of General Services sa mga tunghaan. Kini i-install human sa klase karong Biyernes. Ang Bacilid Elementary School ang usa sa mga tunghaan sa syudad nga walay dakong espasyo. Gani ang i-partition nga classroom adunay usa ka pultahan. Wala usab sila'y waiting room. Ang ilahang himuon nga waiting area mao ang ilang stage. Hinuon gipangandaman na nila ang pagdagsa sa mga botante. Kanang naaman sad mi iyap ang katong parag gani sa mga seniors, and then mag-request na lang pud siguro mig mga tanods nga para muman pud nga dili kayon, then kani kay amo maning butangan jud for entrance and for exit. So kani wala pa man na no, so butangan gyud na namo same ato sa pandemic nga gibutangan namo siya for kani for entrance niya, this way is for exit ano siya. Kay gamay ra man ang school. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Andam na ang kapin 5,000 ka mga pulis aron i-deploy isip poll workers sa higayong dilimhay na yun sa pag-alagad ang mga magtutudlo karong barangay or SK election sa Oktubre 30. Matod sa tigpamaba sa PNP nga si Police Colonel Jean Fajardo, nagipaubo sa training ang 5,500 ka mga pulis isip mga sakop sa Special Board of Election Inspectors. Kini ang gihimong lakang sa kapulisan sa nasod human masayod nga daghang mga magtutudlo ang niatras
Pilipinas isip sakop sa Electoral Board. Tungod kini sa kabalaka nga dala sa kagubot, ilabi na dito sa Cotabato City ug Abra. Nasayran nga gipusil patay sa miaging semana ang kandidato sa barangay dito sa Abra. Samtang niadtong Lunes, gipatayo sa banglaing kandidato sa pagkakagawan dito sa Cotabato City. Kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu pabilin nga wa makatala og election-related incidents. Kapulisan malaumon nga magpabilin nga malinaw ng syudad hangtod nga mahuman ang barangay ug SK elections. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Pabilin nga nagmalinawon ang syudad sa Lapu-Lapu ug wa makatalag mga election-related incidents taliwa sa ginangat nga barangay ug sangguniang kabataan kon SK elections. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO, nga bisa ng ilang kontrabigay help desk wa usab makadawat og mga reklamo kalabot sa vote buying ug vote selling. Sir, kaloy sa Ginoo and hopefully hantod mo man atong election, actual election and election period wala tay matala nga election-related incident. As of now, sir, wala pa tayo reported. Samtang ipaabot sa kapulisan nga mo request ang Commission on Elections kon COMELEC ngadto kanila alang sa pagpahigayon sa Uplan Baklas kini aron sa pagtangtang nito mga campaign materials sama sa mga posters ug tarpaulins nga nakalapa sa lagda sa COMELEC. Hilabi na kadto mga wa mosunod sa gidako nini ug kadtong gipangtapot gawa sa common poster designated area. Giangkon ni Torres nga doon na sila nakit-an nga mga daghang kalapasan nini apan ilang gitugyan ngadto sa COMELEC ang paghimo og aksyon. Naghuwata sa ato ang COMELEC sir o COMELEC officer o mangayo sila og request sa ato as our assistance kung ilang ipahigayon ng Uplan Baklas sir. Pero nakita naman nato na yung mga violation ng nahitabo pero as long as walay COMELEC request sir dili mi maka operita na nga kami lang kinahanglan na gito ka COMELEC. Malaumon si Torres nga magpabilin lang nga hapsay ang syudad sa Lapu-Lapu gikan sa pagsugod hangtod na sa paghuman sa piniliay. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Girekomendar sa Provincial Prosecutor's Office ang pagpasaka og kasong cyber libel batok sa kritiko ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Tungod kini sa giingong pagpanaot ni Rowena Burden batok sa gobernador pinaagi sa iyang mga social media posts. Ubos sa resolusyon nga giduso ni Prosecutor Reyna Carmel Rivas, moabot hangtod 144,000 pesos ang bail ni Burden tungod sa tulo ka count sa cyber libel. Nakita usab sa resolusyon nga usa ka pagpanaot ang mga pamahayag sa kritiko bahin sa giingong pribadong kinabuhi ni Garcia. Presidente sa United States of America mipasalig nga protektado gayud ang pasalig niini ngadto sa Pilipinas. Dungan kini sa hugot nilang depensa human gibangga sa Chinese Coast Guard ang barko sa Pilipinas sulod sa West Philippine Sea. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Giulagway ni US President Joe Biden nga ironclad kung protektado ang depensa sa Amerika ngadto sa Pilipinas. Human kini sa nahitabong pagbangga sa barko sa Chinese Coast Guard sa barko sa Pilipinas sud sa West Philippine Sea. Hugtanong gibarugan ni Biden nga delikado kaayo ug walay puangod ang kalapasang gibuhat sa China atol sa resupply mission sa mga sundao nga naa sa Ayungin Shoal. Dugang pa ni Biden nga mas gipalig-on sa Mutual Defense Treaty ang ilang pasalig ngadto sa Pilipinas maong mapugos sila sa pagbuhat kung magkagrabe na. Nabutyag kini ni Biden ato sa ilang joint press conference uban ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. May namduman nga niyatong nakalabayng weekend, gibangga sa barko sa Chinese Coast Guard o ilang militia vessel ang barko sa Philippine Coast Guard. Naitabo kini sa diyang moatod unta og supply ngadto sa mga sundao nakadestino sa BRP Sierra Madre sud sa Ayungin Shoal. Gawas sa Amerika, gikondenar usab sa pipila ka Western ug European countries ang gibuhat sa China diin matod pa kalapasan kini sa international law. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu, hugot na ang gimo pagpangandam sa pagtimaan sa kalagkalag. Samtang Cebu South Bus Terminal, andam na sa pagdagsa sa mga pasahero. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Balik sa atong mga balita. Kapulisan sa siyudad sa Lapu-Lapu hugot na sab ang gihimong pagpangandam sa pagtimaan sa kalag-kalag. Kini pinaagi sa pagbahin sa ilang mga personnel ug paghatag og seguridad sa mga samang. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Gawa sa maabot nga piniliay, lakip nga gipangandaman karon sa kapulisan sa siyudad sa Lapu-Lapu ang maabot nga pagtimaan sa kalag-kalag karon Nobyembre 1 ug 2. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO, nga lakip nga ilang gipangandaman ang pagdeploy og mga personnel sa mga samang, hilabi na nga wala pa matapos ang election period atol sa kalag-kalag. Hinon gitataw ni Torres nga igura ang ilang mga police personnel, gani ni-augment pa sila og mga police ngadto sa Police Regional Office kon PRO 7 sa piniliay. Sunod man ang undas, mana ang ato ang deployment sa personnel sir, ato gyud ang gibahin sir nga dili lang ta focus sa election lang, considering sa kana dool naman ang undas sad nana sa tay gi-deploy na sir kay nana may mga limpyo ana din ay mga tapok sad sa mga interview. Subay nini pa din nga giawhag sa LCPO ang publiko nga moduaw sa mga samang nga likayan ang pagdala sa mga gidili sama na lang sa hait nga nagiban, gambling paraphernalia, ilimnong makahubog ug mga gamit sa pagsaba-saba sama na lang sa speakers. Pahimangno usab sa LCPO nga pabilin nga epektibo ang pagpatuman sa gun ban. Hinungdan nga gidili ang pagdala og mga armas bisan pa man og doon na sila permit nini basta wala sila exemption gikan sa COMELEC. Ang ipanawagan sa ato ang mga lumulupyo sa Lapu-Lapu nga moadto sa cemetery nga atong mga usual nga atong gidili sa mga unang undas, maura gihapon na gibawal gihapon ang pag-inom-inom o pagduwa o baraha sud sa sementeryo, as well as pagsaba-saba o magda sa mga hinagiban nga butang sud sa cemetery, as well as ang katong mga especially ang armas, considering gun ban pagyapon na do man na ang election. Ang November 1 and 2 is appeal gyapon sa gun ban. Nasayran nga dunay upat ka mga pribado ug pampubliko nga samang sa mainland sa syudad samtang usa didto sa Islas Olango. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Cebu South Bus Terminal andam na alang sa gilayumang pagdagsa sa mga pasaherong musakay sa tagsa-tagsa nilang padulngan. Subay na kini sa taas-taas nga bakasyon gikan sa eleksyon hangtod na sa kalag-kalag. Ang kasayuran hiatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Cebu South Bus Terminal ang gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong taas nga bakasyon. Mas gipadaghan na ang ticketing booth alang sa mga mulukat og ticket sa bus o sa VHAR alang sa mas hapsay nga pagsulod sa terminal. Mas gipaluwag na usab ang waiting area alang sa mga pasahero samtang napaabot sa paglarga sa ilang pampublikong sakyanan paingon sa kalungsuran. Sini mo pagsubay sa news team, ready to install na usab ang mga air conditioning units. Gabay na kini sa pag-renovate sa terminal alang sa mas hapsay pa nga pagpaabot sa mga pasahero. Ipatuman usab ang hugot ti seguridad sa palibot pinagi sa mga sakop sa otoridad. Iya daghan ka big tent nga gibutang aning Ma'am Rodinita Isgana nya plus ani ni Sir Edo no lawas no Sir Edwin daghan kay preparation. In fact do natay additional gali nga ticketing booth. Murag pito ni kabok atong additional ticketing booth nga gihatag. Unya makita nimo nga giri-arrange ang atong mga siya, no? Unya ang nakanindot ani ka atong gobernador nihatag og free sa tanang mga CR. Nya makita nato karon og unsay gihangyo sa publiko. Alang sa mga manglargahay nga mga pasahero, giawhag sila sa katagkuan sa CSBT nga kumahimo musayo sa terminal. Hayan likayon usab ang pagdala og daghang mga bagahe aron dili na mahasol kadugayan. Hugot usab nga gilikayan ang mga mahait nga hinagiban ug ubang armas de fuego aron masiguro ang luwas nga palibot sa terminal. Gian Navarro, CCTN News. One-way traffic policy patuman sa Cebu City Transportation Office sa mga karsada nga dunay dagkong mga sementeryo atol sa adlaw sa mga santos ug kalag. Gawas sa mga CCTO personnel, abagan usab sila sa mga pulis ug ubang force multiplier sa dakbayan. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy.
One-way traffic policy sa kadalanan nga dool sa mga dagko nga samang ang ipatuman na unya sa Cebu City Transportation Office atol sa adlaw sa kalagkalag. Subay niinigyangyo sa Pangulo sa CCTO Raquel Arce ang mga motorista nga sundon ang mga traffic sign nga ilang ipamutang sa mga kadalanan alang sa paspas nga pagbisita sa mga tao sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nipanaw na. Gani ipakatap sa CCTO ang ilang mga personnel uban ang mga pulis, tanod ug uban nga mga auxiliaries aron sa pagsiguro nga mosunod ang pagpatuman sa traffic scheme sa syudad. Designate nga parking for our auxiliaries, no? So adto sad sila kay ang mga menteryo sa sud sementeryo wala gyud tay gitugot nga mga sakyanan nga musud sa mga menteryo. Patuman na unya ang one-way traffic policy sa Virama Avenue gikan sa Natalio Bacalso Avenue padulong sa Guadalupe sugod Oktubre 31 hangtod na sa Nobyembre 1. Samtang right din lang niini mao ang ihatag alang sa mga sakyanan nga mamahimo nga paparkingan. Alang sa kareta ang mga manindahay sa sulod ibalhin ngadto atbang sa sementeryo ug mousab ang drop-off area alang sa publiko. Sugod Oktubre 27 hangtod na sa 30 ipatuman ang istrikto nga no parking policy sa karsada sa Queen City. Ug sa October 31 hangtod na sa Nobyembre 1 tugutan sab ang pagparking sa mga sakyanan. Signages lang. Ato anang hangyo sa atong mga kaigsuonan nga mamisitahay dili magpataka og park sa ilang mga sakyanan. Tan-awon ang mga signages kung no parking, no parking. Unya wala gyud exempted. Bisan ang ato ang kapulisan, ang ato mga tanod o any mga auxiliaries na. Samtang miyang usab sa publiko si Traffic Management Council Chairman of the Board, Attorney Ray Gelon nga patasan ang pasensya ug pagsabot sa maong nauyunan sa TMC Board nga traffic scheme sa syudad. Sherry Zamay Uy, CCTN News. Mga estudyante sa elementarya ug high school aduna pay klase sa Oktubre 31 ug Nobyembre 3. Human na mahayag ang Malacañang nga walay holiday nianang mga adlaw. Hinuon modular lang kini ug dili face-to-face sigon sa Department of Education sa syudad sa Mandaue. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Giklaro sa Department of Education sa syudad sa Mandaue nga adunay klase sa Oktubre 31 ug Nobyembre 3. Hinuon modular kini ug dili face-to-face classes. Si Dr. Bianito Dagatan ang superintendent sa DepEd Mandaue niingon nga ang mga magtutudlo muhatag og modules para Oktubre 31 ug Nobyembre 3 sa mga estudyante karong simanaha. So counted gyapon mo na yung no face-to-face but counted na siya gyapon part sa ilahang nga calendar. Kaya like before God nga muna yung number one nga kabilin sa pandemic nga sa una wala man kuna natong ideya nga ug wa gi klase miyon gitaway klase karon after the pandemic na natay gitawag nga ug dili mag face to face adapt sa blended it's either module synchronous or asynchronous basta naa sila buhaton ana nga period. Hinuon mato ni Dagatan nga mahimong pilion sa mga tinunan ang pagtubag sa modules sa dili pa o pagkahumana sa maong mga adlaw labi na nga adunay pamilya nga gustong mobisita sa samang sa dili pa ang kalagkalag aron malikayan ang dasok sa mga tao. Ang mga magtutudlo dili usab kinahanglang mo report sa tunghaan sa maong mga adlaw. Ang mga magtutudlo og tinunan gilauman nga mobalik sa eskwelahan sa Nobyembre 6. Ang Oktubre 31 ug Nobyembre 3 ang wala gideklarar nga holiday. Sa miaging tuig gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Oktubre 31 nga special non-working holiday para sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Gideklarar ni Marcos ang Oktubre 30 nga special non-working day. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mibahin sa ilang personnel nga mobantay sa eleksyon ug sa kalagkalag. Kini aron dili mabunog og ang dulan sa usa ka libo ka sakop sa Cebu City Police Office. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Gibahin sa Cebu City Police Office ang ilang mga personel nga magitahasan nga mubantay sa security sa barangay sa Sangguniang Kabataan eleksyon sa Oktubre 30, 2023. Ang lit kipangandaman man usab nila ang paghatag sa seguridad sa adlaw sa mga kalagog nga mga santos sa Nobyembre 1 ug 2. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Information Officer sa Cebu City Police Office ug kasamtangan nga Deputy City Director for Operation nga ang gideploy sa eleksyon dili na mao'y mo duty inig pitsa 31 sa Oktubre nga may pagsugod pagbukas sa mga nagunaga sementeryo sa Dakbayan sa Sugbo.
Pasabot ni Rafter nga dili mahimong epektibo ang usa ka pulis kun ipadiretso kini duty paingon na sa kalag-kalag sanglit gikapoy na kini pagbantay sa eleksyon ngayon gituan nga maabtan pa sa kadlawon. Naatay mo nang ato na po nang gi-reserve ang ato ang mga pulis nga mag-duty sa Pitsa Uno. Kaya syempre kato mga nag-duty po na ng eleksyon nga labi na gid maabtan og mga kadlawon dili po to nato pwede po nga i-deploy dayon kasi dili naman po na sila effective. Doon 21 ka mga samang nagmay Subo apan ang 13 niini nasa bukirang dapit samtang ang 8 nasa urban area ug 5 lang ang ipatutukan nga mga dagkong sementeryo. Kini mao ang Calamba, Carreta, Pardo, Queen City Garden ug ang Chinese Cemetery nga may dugukunon sa mga tao. Atong tibuok cemetery sa tibuok Cebu City to include the rural and the urban barangays there are 21 na ang ato ang mga samang. 13 of these are from the sa dito na sa mga bukiran natong bahin, but the 8 are here in the rural. Mo na siya 21 but we are concentrating more on the rural gyud nato nga urban nga mga sementeryo. Usag magipangandaman sa CCPO ang taas nga bakasyon tungod kay sila nagtuo nga daghan ang bakasyon ug mularga sa laing-laing lugar sa Subo human nga makabutar sa gusto nila nga mahimong kapitan sa barangay. Subay niini makikilayon ang kapulisan sa mga barangay tanod aron namagan sila nga moving sa mga subdivision ug ubang mga residential area aron manikayan nga mabiktima sa mga kriminal. The security, we have also coordinated with the BPSO nga magrunda gyud especially mga subdivisions nga biyaan nila sa nga wala ang mga tao for how many days. So again, this is going to be a 9-day vacation for ang uban ang one pod is semestral break pod sa atong mga kabatan-unan. So maybe most of the families or most of those residents here in Cebu will enjoy the long days of vacation. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, wala pa hinon makamonitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad sa duha ka mga dagkong kalihukan nga mao ang BSKA 2023 ug ang kalag-kalag. Arnold Bustamante, CCTV. Musunod, programa sa Kapitolyo nga Sugbo Merkadong Barato gilusad na. Bugas mapalit sa presyong 20 pesos matag kilo. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita. Patay ang usa ka 68 anyos nga lolo human natagak sa ulingan kaganihang buntag sa Purok Nangka, Barangay Kayam, lungsod sa San Remigio. Sumapa sa investigasyon sa San Remigio PNP, nahubog si Rodolfo Baril ni anang panahona. Daling miresponde ang mga silingan human makakita nga nahagbong ang maong lolo sa nagbaga nga ulingan. Gisuway og tabang ang mga silingan apan naglisod sila human nakuyawan nga matagak usab sa maong lungag. Gihulagway usab sa mga nakakita nga nangayo og tabang si Baril apan uwahina sa dihang nahawas na sa ulingan nga wala nay kinabuhi. Konsehal John Alcover misugyot sa konseho sa siyudad sa Sugbo nga hatagan og Christmas bonus ang mga senior citizen ug mga PWD atol sa iyang privilege speech. Alang niya kinahanglan usab nga malipay ang maong sektor atol sa pagsaulog sa Pasko. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy. Gisugyot ni Cebu City Councilor Pastor John Alcover ngadto sa konseho sa paghatag unya og bonus alang sa mga senior citizen ug PWD sa syudad. Ang maong pagsugyot ni Alcover ngadto sa konseho pinaagi kini sa iyang privilege speech atol sa regular session sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Kinaron sa paghatag og gamay nga pahalipay alang sa mga rehistradong senior citizen ug PWD ilabi na gyud katong mga senior citizen nga wala pa nalakip sa matagbuwan nga senior citizen cash assistance gikan sa syudad. Ang yun na to, ang tanan tagaan siya sa 500 lang tingali for Christmas gift lang from the city. Sa tanan, and that includes PWD sad. Para
kapalagod, spirit of Christmas na lang good. Diin ang gisugyot ni Alcover ngadto sa konseho, mao ang 500 matag senior citizen og PWD ang ipaghatag isip Christmas gift gikan sa syudad ngadto sa mga Sugbuanon. Gibana-bana nga moabot ngadto sa 100,000 pesos nga pundo ang igahin na unya sa syudad. So, mga 100,000 tila ni ang involved mga senior citizens. Ano yung tapita? Inoon giyunan kini sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ug nagpaabot na lang sa lakang naunya ni Cebu City Mayor Michael Rama. Sherry Zameuy, CCTN News. Programa sa Kapitolyo nga Sugbo Merkadong Barato gilusad na og ipahimutang kini sa matag lungsod. Alang kini sa mga labing kabus diin makapalit sila og NFA rice nga tag 20 pesos ang matag kilo ug uban pa. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Ato sa meeting sa mga mayor sa Kapitolyo Miyerkules sa hapon, gilusad ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang Sugbo Merkadong Barato. Kabahin lang kini sa tingwa sa kagamhanan sa probinsya nga maminusan ang mga labing kabus nga pamilya. Laumang mabaligya sa mong tindahan matag LGU ang NFA rice nga tag 20 pesos matag kilo. Apan tungod sa kalimitado sa stocks, 5 ka kilo lang matag pamilya kada semana ang makapalit sa baratong NFA rice. Alang sa monitoring, ang LGU nangandam og listahan sa mga kabus nga pamilya pinagi sa ilang Social Welfare Office. But we are referring to the poorest of the poor. Now, more or less, that is equivalent to 10% or even lower than 10% or even lower of the population sa tagsa-tagsa ninyo ka constituencies. Gahin na nila kini og 100 million pesos aron makapalit og sinakong NFA rice ug gihatag na lang ato sa LGU alang sa Sugbo Merkado Barato Store. Mato di Garcia nga usa lang kamatang sa ayuda ang pagkaalkanse og 10% gikan sa pundong giandam. I'm looking for a way nga mabawi ra gyapon. Kay di man pud pwede nga mo alkanse na lang tag bilyon. Ang sana naman ato uban projects. So rest assured na anak ko'y paagi unsaon pagbawi. Samtang ibaligya usab sa Sugbo Merkadong Barato ang commercial rice sa mas barato nga presyo diin mugahin usab ang Kapitolyo og laing 100 million pesos alang niini. Gawas sa baratong bugas, mabaligya usab sa ilang programa ang mga baratong prutas o tanon ug ubang produkto gikan sa mga ginagmay nga magpapatigayon. Moabag ang Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry alang sa farmers and fisher folks nga mamaligya sa ilang mga inaning produkto. Then we are committed to support the Sugbo Merkado Barato by paying the wage per day sa katong mga farmers na tugom na mag-sell sila at lesser price gob during the time na naa sila dito gob. Samtang mohatag og daily wage ang Department of Labor and Employment 7 ngadto sa mga maninda sa Sugbo Merkadong Barato. We at the Department of Trade and Industry have already identified the probable micro-entrepreneurs who will be participating in this program because this will allow our everyone access to essential goods at very affordable prices. Kini na ang nimong pagtuman sa Cebu Provincial Government sa saad sa kaalyado nilang si Presidente Bongbong Marcos nga makapalit ang pamilya og tag 20 pesos matag kilo sa bugas. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. At tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod karon dayon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The gospel is according to Luke 12:49 to 53. Mga kaigsunan, listen to this. Fire as used by Luke refers to judgment or purification. Imagine
a metal being purified by fire to remove impurities. One of the reasons why Jesus came to earth is to bring judgment on the people and to purify the earth. The previous reading speaks of death or his second coming, and those who are ready will rejoice, but those who are not will receive punishment. Jesus wishes the fire to start burning because he knew how enormous the pain is. As anyone who is in great pain would wish that the pain would go away as soon as possible. You know, baptism means immersion. As used in this reading, it means to be immersed in great suffering. Because of our many sins, harsh judgment is upon us. However, God's love is great, so he sent his only Son to bear the judgment for us. As a consequence, the life of Jesus is pointed to Calvary. Every day as he preached the kingdom of God, cured the sick, feed the hungry, and cast out demons, he walked towards his arrest in Jerusalem and eventually to be crucified in Calvary. Every moment of his existence, he bore the pain that will finish in the cross. Mga kaigsunan, Jesus came to give us new life, but new life has an undesirable effect, division. In many instances, for example, one member of the family becomes a follower of Jesus, which is opposed by other members. Even the husband might not agree with his wife serving for long hours in the church. The greatest division will be in the area of friendship, especially if your old friends do not share the value of the gospel. But take note of this. New life requires one to focus on Jesus, not on people. Jesus said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." Sud kayo, no? There is indeed a cost in following Jesus. The cost is not cheap, but the gain is eternal life. Jesus seemed to know that his life will cause huge divisions, even in one of the most sacred communities of all, the family. He calls his mission a fire. Fire cannot destroy and leave its mark forever. Yet it can strengthen with its huge energy. Our baptism is to enter with Jesus into the fire of love, commitment, and conviction. Jesus can bring division among people, those with him and against him. He can bring division also inside each of us. Prayer is a time to examine with him the different desire and action of our lives. Mga kaigsunan, in prayer we ask the grace
to know Him more, love Him more, and serve Him more faithfully in our lives. Mga kaigsunan, hinaut unta nga nasilsil kini sa inyong alimpatakan. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Father God, let the fire of the Holy Spirit keep burning in our heart so that we can continue to serve you. We can continue to use our feet to go to the farthest part and spread your word. Let the fire be burning in our heart so that no one can snatch me away from you. Lord, here we are, always ready to serve you. Always give us that fire burning until our last breath. In Jesus' name, amen and amen. Ang samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Sa mga kaigsunan, kita kits tomorrow. Shalom.